Hello mga Inday. Good morning sa inyong lahat. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga Inday is wala akong may content but mag-share na lang tayo kung paano ako naging bakla or kung paano ako naging ganito. So ayan mga Inday, nakasuot tayo ng red kasi may purpose yung pagsuot natin ng red at saka nakakulo tayo ng buhok mga Inday. So i-share ko lang yung buhay ko noon mga Inday and sana magustuhan nyo. But before that, you need to watch the YouTube kasi diyan ako nakatira mga Inday. Hindi ako nakatira sa TV ha. Nakatira ako dito sa lugar na yan. So ipapakita ko sa inyo mga Inday. So ayan, mag-ano lang tayo mga Inday. Mag-set up lang ako habang nagme-makeup tayo. Then magpipintuhan tayo kasi wala man ako content. So yan lang mga Inday. Maglagay lang ako nito. Yan, para walang sagabal, ganyan. And then of course, maglagay tayo nito. Yan. So, ayan ang mga Inday. So, ayan mga Inday. Nung pa lang ako, diba, nung bata pa lang ako, so preschool pa ako noon mga Inday. Parang naramdaman ko na ba na tawag nito na babae na talaga yung puso ko ba. So ngayon, so yun mga Inday, na ako ba, natakot ako nung nung preschool pa ako, natakot ako baka hindi ako ba magustuhan ng mga parents ko, ganyan. So maglagay tayo nito mga Inday, straw. And then so natakot ako mga Inday kasi baka hindi ako baka mapagalitan ako ng nanay ko at saka ng tatay ko. Ayan. So hanggang sa parang na-recognize ba nila or nalaman parang babae ata yung anak ko. Alam niyo mga Inday, sila mama mismo ang kung anong gusto mo sa buhay mo, yung kung anong choices mo, pagpatuloy mo yan. Tapos ayun mga Inday, tanggap ako ng nanay ko at saka ng papa ko. Ayan, pero hindi ako pwedeng magpahaba na ng buhok noon kasi nga bawal sa school. So pinapagupitan talaga ako, iyak ako ng iyak mga Inday kasi ginugupitan kasi nga bawal naman talaga sa school kasi nga syempre bata ka pa noon. So at the age of 7 pa ako noon mga Inday, preschool. So doon ko na nalaman na ay, talaga ako babae. Ayan. At saka mga Inday, lumaki ako or pinanganak ako sa lugar namin sa Sabang Adgawan. Ayan, nakita nyo yan. Diyan ako lumaki na tanggap ako ng mga tao doon. Yung parang hindi ako nabulihin ba, yung mga ganyan. Yung parang kinakaaliwan ako instead. Kasi nga mga Inday, mahilig ako sa mga yung sayaw-sayaw, ganyan. Yung nagpapaaliw ba ako sa kanila. So yung parang gustong-gusto nila ako doon sa lugar namin. And then, naalala ko pa noon mga Inday. Tapos, naalala ko pa noon mga Inday, top notcher ako sa school. Ako ang palaging pinadala sa buong municipality na yun mga Inday. So, every barangay may nire-represent ba. So, yun mga Inday, palagi tayong grand winner. So, grand winner ako ng tula, grand winner ako ng sayaw mga Inday. Ayan. Kaya kinakaaliwan ako at saka yung mama ko at saka papa ko mga Inday, tanggap na tanggap ako kasi nga kahit paano yung parang proud ba sila sa akin na kahit bakla lang ako mga Inday, marami yung mga achievement ko. So matalino tayo nung bata pa tayo mga Inday, but ngayon yung bobo na charot. So ayun mga Inday, then after nun grade 1, parang sabi ko, parang try ko daw ng mga girls. Grade 1, parang crush ba ganyan. So yung mga Inday, may kinis akong babae. As in, nadiri talaga. Nadiri talaga ako mga Inday. Sabi ko, ay hindi talaga sa akin para yung babae. Ayan. So after, kasi mga Inday, nakapartner ko yun sa sayawan. Yung galing, yung pag may mayor doon na yung mayor ba na nagboboto, so kailangan magsayaw-sayaw para sa nila, yung butuhan ba. So ngayon, nagsayaw kami dalawa mga Inday, parang bet ko siya, ganun. Pero narealize ko mga Inday, hindi ko talaga siya pala bet. Ayan. And after noon,
Yung ano ba mga inday, yung every may mga okasyon sa amin, ako ang kinukuha ko sa sayaw kay dancer tayo mga inday. Syempre ano na tayo. Tapos na-realize ko nung mga inday, ay di ko talaga care babae mga inday. Kasi kinis ko siya tapos ako, ayan. So pagkadating ng grade 2 mga inday, parang andun ako talaga nagladlad na talaga. Yung parang, pero halata na ako na ano talaga. Pero yung nagladlad na talaga na, I'm ano talaga, babae na talaga ako. Grade 2 ako mga inday. Tapos hayun, time na yun, umuwi yung kapatid ko galing Maynila mga inday. So, ang dami yung dalang damit. Ayan. Pag sa amin mga inday, pag galing ka ng Maynila, tapos uwi ka ng probinsya, para kang celebrity, para kang artista, papuntahan ka lang. Hala, ang ganda mo. Parang ipuriin ka ba ng buong tao doon? Kasi nga, ano kami, yung tagaw ba, or yung ano kami ba? Ano kasing tawag nito? Sa Tagalog, yung tagaw, na, hala, galing siya sa Maynila, ang dami yung dalaga niyan. Tapos, ang expect namin, lahat ng damit or mga kung ano dinala niya is mga imported. Pag suotin namin, galing Maynila itong damit, ganyan. So, yung kapatid ko mga inday, kasi bakla din siya, trans din siya, katulad ko. So, marami siyang dalang, magkikira na tayo. Marami siyang dalang damit ng mga inday. So, may nakita akong leopard na dress doon mga inday. So, grade 2 ako noon. And then, that time is, ng mayor namin. Yung mayor namin, nag-rally ba siya doon mga inday. So sabi ng teacher ko ng preschool, kailangan mo mag-represent, kailangan mo intermission number ang tawag. Alam niyo mga inday, kalbo ako noon, tapos ang buhok ko dito lang yung buhok ko noon mga inday. Tapos sabi na, tinanong ng teacher ko, nung preschool pa ako na, tinanong sa mama ko na, pasayawin natin ang tawag kasi, ang pangalan ko talaga mga inday is Dodong. Pasayawin natin si Dodong sa Maring Basyon, sayaw natin si Dodong sa sa gym, kay naa si Mayor Moniz. Tapos mama ko naman mga inday, proud, pasawin yung anak ko. So pinasayaw ako nila mga inday. Alam nyo mga inday, at the age of 8 years old. 8, 9 ata, 10. So at the age of 10 years old ako mga inday. I know, 8 years old ako. 9 ata, 9 to 8, ganyan mga inday. So pinasayaw ako nila mama ng Rosalinda, mga inday. So, pinasuot ako ng dress na leopards, brand dress. Tapos, pinasaya ako mga inday. Minikapan ako. Sumaya ako sa daming tao, mga inday, ng Rosalinda na nakadress. Ako, first ever ko nagsayaw noon ng Rosalinda na nakadress. So, ayun yung, ko mga inday. Doon ako nag-start na. Pili ko, babae na talaga ako, mga inday. Then, after nun, mga inday, parang feeling ko, ay, tanggap naman ako ng nanay ko, ganyan. Tsaka papa ko na ipagpatuloy ko na lang maging bakla ba. So yung mga inday, starting nun, yung parang naging bobo na ako ba, kaya naka-focus na ako nag-focus na ako sa mga yung tawag nito, yung transition, ganyan. Pero hindi ako walang pills mga inday ha. Parang nag-focus na ako, tapos nakalimutan ko na yung yung pag-aaral ko, kasi nga naka-focus na ako doon sa mga yung paglalaro, ganyan, bahay-bahayan. Tapos pag nag-harvest ng mais, yung namumulot kami ng mga tira-tira, ganyan, yung parang more on absent na ako mga inday rather than sa pag-aaral, kasi nga may na ako, parang may buot na ba, or parang may parang madali lang naman sa school. Unahin ko muna yung paghanap buhay ng pera, kasi nga mga inday, kailangan talaga namin maghanap buhay kahit sobrang bata pa namin. Kung hindi ka maghanap buhay doon mga inday, hindi ka talaga makasurvive. So imagine mga inday, nag-aaral ako na walang tsinelas. Ayan. Tapos ang baon ko mga inday, piso, 2 piso, 3 piso, ganyan. So binibigyan ako naman mama ng 5 pesos. So yung 3 pesos doon mga inday, pabili ng papel. So yung 2 pesos mga inday, yun yung baon namin mga inday. Ayan. Swerte na lang talaga kami mga inday kung may tag-harvest ng mais doon, kasi medyo malaki-laki yung baon namin. So, malaki ang baon namin mga inday talaga, pinakamalaking baon na nababaon ko mga inday is 10 pesos. Kasi nga, kinukuha, for example, naka-harvest ng mais mga inday, and then, namumulot na kami ng mga tira-tira, then nabibenta ko na yun. So, nag-earn ako ng 25 pesos. So, kunin mama ko yung 15, tas yung 10 ang binibigay sa akin. Kasi nga, yung 15 mga inday, pambili ng krudo, pambili ng sabon. Ayan, kasi nga wala kami electricity. Nagdedepende lang kami doon mga inday sa buwan. Kung may buwan, nakakapaglaro kami ng gabi. Pero pag walang buwan, tahimik kami sa bahay. Nakakapaglaro naman kami mga inday, pero hindi na kami mostly talagang matagalan sa labas. Ayan.
Ayan, masayang masaya sa lugar namin na yan mga Inday kahit walang electricity pa noon. Tsaka, naalala ko pa noon mga Inday, no? So, may pumunta sa amin na, pumunta doon sa amin, nagbibenta ba ng mga tsinelas. Ayan, kasi dati mga Inday, may daan pa yung lugar namin, napapasukan pa ng mga like dump truck, ayan, pumapasok pa yung mga motor-motor. Pero ngayon mga Inday, wala na kasi nga, dahil na palaging binabaha, so naabunuhan ng lupa, so naging ano na siya, naging farm na siya lahat mga Inday, kasi last time na umuwi ako doon mga Inday, naging ano na siya, naging anuhan ng mga mais ba. And then, naalala ko mga Inday, may pumunta doon, nakamotor, tapos nagbibenta siya ng tsinelas, alam ginawa ko mga Inday, nagnakaw ako ng tsinelas. And then, nakita ni mama ko yun. Nasaya, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagnakaw? Sa tingin mo ba, masusuot mo ba yan na galing sa nakaw? Alam niyo yung ginawa ni mama mga Inday, yung chinap-chap niya yung tsinelas, tapos grabe ang bugbog sa akin mga Inday. Ayan, so lesson learned sa akin yun mga Inday na hindi mo kailangan magnakaw, magantay ka kung magkapera tayo. Kasi nga mga Inday, pinaforce mama ko, kaya sakit na talaga yung paa ko. Kaya wala man akong tsinelas mga Inday. Ayan, pupunta ka sa farm, wala ang tsinelas. Ayan, tapos tsinelas na mga Inday, minsan nag-aaway pa kami ng kuya ko kasi nga ginagamit ko yung tsinelas ng kuya ko mga Inday. Ayan. So, kung tinatanong nyo, ano ang hanap buhay ng tatay ko at saka ano ang hanap buhay ng mama ko. So, ang hanap buhay ng papa ko mga Inday is naglalaging sila ng palakata, yung trees, and dinideliver nila sa Butuan City. So, magkano lang matira ng papa ko mga Inday? 300 to 500 lang. Ayan. So, hindi na sapat mga Inday yun kasi nga, pangkain na lang namin din. May sakit pa si papa. Ayan. So, napapunta lang sa gamot, ganyan. Then, ang trabaho naman mama mga Inday is wala. Sa bahay lang siya, and then farmer siya mga Inday. Always siya sa farm. So, may pa mga talaga mga Inday, mahilig talaga siya sa farm. Doon talaga siya na always. So, umaga pa lang yan mga Inday, alas 4. Magising na si mama niyan. Ipagsaing niya na kami ganyan. Anak kasi natira na lang yun. Ako, tapos yung bunso namin. Ayan. Kasi yung iba kong mga ate ko, mga 13 years old pa lang sila mga Inday, 15. Nagpuntahan na sa ibang lugar. Sa ate ko na sa Davao, yung ate kong isa na sa Maynila. Kasi naghahanap sila ng nagtatrabaho na bilang katulong mga Inday. So, kahit bilang katulong mga Inday, hindi naman always nakakapagpadala sa mama ko mga Inday kasi minsan na wala masyadong silang trabaho. Yung parang hindi sila masyadong Pero nakapadala sila ng mga konti lang mga Inday, pero hindi pa din sapat yung pinapadala. So, after dun mga Inday, magising na sa mga ng umaga, pagluto na kami ng kanin, ayun kay para kami, magising na lang kami, di maligo na lang kami, pupunta sa school. Pero kasi yung school mga Inday, to be honest, malapit lang naman kasi malakad lang eh. Ngayon mga Inday, alam nyo, pag magising kami, ginagamit namin mga Inday, bar na sabon, yung pang sabon namin sa katawan kasi nga hindi namin din afford bumili ng Safeguard or bumili ng mabango na sabon. So ang gamit talaga namin is bar na sabon. Natandaan ko pa noon mga Inday, ang sabon namin is classic na sabon. Tapos maligo na kami sa Agusan River mga Inday, naliligo na kami doon. Tapos walang shampoo yung bar lang sabon. Tapos pag-uwi sa bahay, kami na kahit bata pa kami mga Inday, kami na nag-ano sa sarili namin ba, nagbibihis ganyan. Tapos may kami, yung baso namin mga Inday, kasi minsan bumibili naman ng mantika ba, yung baso. Nakabili ka pa ng 2 pesos noon na mantika. Ayan, then yung namin mga Inday, yung kinukuha namin yung tira-tirang mantika doon kasi nilagay ko sa buhok ko at saka sa balat ko kay para hindi ako mag-agis ba, or hindi maano yung balat ko ba. So yun, mantika or mga Inday, yung ang tawag kasi noon yung pang ng chinso. Asayiti ang tawag. Ewan ko ano sa Tagalog yun, yung asayiti. Yung oil ng chinso, yun ang ginagamit ko mga Inday kasi mabango yun. Kinukuha ko sa tools ni papa ko, yun ang ginagamit ko para sa buhok ko kasi I-expect ko mabango mga Inday, maganda siya, pero asayiti pala yun ang ginagamit ko. Then, walang ulam mga Inday ha. So, walang ulam pero marami kaming gulay sa likod. So, ang ginagawa namin ate ko, at saka yung kapatid kong bunso, kumukuha na kami ng gulay, yung talong, at saka nilalaga namin mga Inday para may ulamin kami. So ako naman mga Inday, kay feeling ako, hindi ako parang, ayoko always ng palaging gulay-gulay, alam mo mga Inday. So, may nakakita akong itlog ba dyan, yung kapitbahay namin, yung uncle ko mga Inday, marami siyang manok. So, manangitlog yung manok niya.
So, chinichimpo ko mga inday pag gabi. Ninanakaw ko yung itlog. Gumawa ako ng 5. Ayan. Tapos, tinatago ko mga inday kasi inaano ko talaga isang 5. So, kalimang beses ako pumapasok sa school, yun ang inuulam ko mga inday. Ayan. Hindi ko sinishare sa mga kapatid ko kasi nga kung malaman nila, tapos kung malaman ni mama na nagnanakaw ako ng itlog, mabugbog na naman ako. Ayan. Kasi walang ulam mga inday. Nakakaulam lang kami pag umuwi na sa mama kasi nga nangingisda siya. Sa mama ko mga inday, mag-isa lang sa farm namin, nangingisda yun, naglilinis ng farm. Dami niyang tanim mga inday. Ayan. Then, kaya ganun mga inday. Then, after nun, hindi ako masyado na nag-aaral ng maayos kailangan ko talaga maghanap buhay din mga inday. Kailangan ko mamulot ng mga mais na tira-tira para makapaghanap, para makapera. Kasi ako mga inday, may mga gusto din ako bang bilhin sa sarili ko. Gusto ko din kumain ng mga chichirya. Di ako nakakain ng chichirya mga inday. Tumitingin lang ako sa mga pinsan ko or sa mga barkada. Ako wala kasi hindi nga namin kaya talaga. Di kami makakabili. Ganyan kami, sobrang kahirap mga inday. Tapos, yung bahay namin mga inday, parang bahay ng bahay ng manok, bahay ng baboy, ganyan. Sobrang liit lang. Pagpasok mo kwarto agad, sala, yung maliit lang, hindi nga kasyang lamesa. Ayan. So, ganyan yung bahay namin noon mga inday. And starting nung nakapagtrabaho na sila ate ko, nakabilad na kami ng sarili naming bahay mga inday. Ayan. Pero of course, mahirap pa din kami. Ayan. So, ganyan yung look ko mga inday. And then, so, minsan nag-absent ako mga inday kasi tulungan ko si mama mag-harvest ng mais. Ayan, kasi nga pera nga yun mga inday. Tutulungan ko sa farm. Ayan, kasi nga wala nang katulong mama kasi ang natira na lang sa bahay ako at saka yung bunso namin, tapos papa si mama. Si papa kasi mga inday, hindi talaga siya always makapagtrabaho ba ng maayos kasi nga may sakit siyang tuberculosis. Yung sumusuka siya ba ng dugo si papa ko. So, hindi siya makapagtrabaho ng maayos mga inday. So, walang katuwang si mama mga inday, kundi ako na lang. Ako na lang ang katuwang niya sa pagtatrabaho. So, kailangan ko din magtrabaho mga inday. Kaya, napapabayaan ko ang pag-aaral ko mga inday. So, nag-grade 3 ako mga inday. Ganun pa din yung trabaho. Tulong pa din sa farm, ganyan. Palagi ako absent mga inday. Hanggang sa, di na ako marunong, parang nabubo ba ako mga inday. So, wala akong alam sa school. Ayun, tapos nagbigla yung teacher kong preschool. Bakit na ganyan ka? Ang galing-galing mo noon, ang galing mo ng best in reading, best in language. Ang dami kong mga award ba mga inday. Tapos biglang nawala lang. Tapos nung grade 4 ako mga inday, sabi ko, ay, hindi to pwede, hindi itong maging bobo na lang ako kasi nga nababash na ako ng mga classmate ko na dati daw top notcher ako. Tapos ngayon wala na mga inday. Ngayon bobo pa din ako sa grade 4 mga inday. Nung pagka grade 5 mga inday, doon ako bumawi. Ayan. Di ko kasi mga inday, hindi kasi pwedeng hindi ka magtrabaho doon sa murang edad. Kasi nga kung hindi ka magtrabaho mga inday, hindi kayo makapag-survive kasi may sakit si papa, walang katulong si papa mga inday. And then after nun, parang ako na ang sidekick na mga inday, kaya ang natira sa bahay, ako na lang at saka si papa, si mama, at saka yung bunso namin mga inday. Yung bunso namin bata pa, hindi pa masyadong pero kumakayod na din yun mga inday. Ayan. So kami na lang mga inday, kaya ako minsan napapabayaan ko ang pag-aaral ko kasi nga kailangan ko tumulong talaga mga inday. Ayan. Sayang naman talaga yung kikitain namin ni mama ko. So imagine mga inday, sa isang sako na 20 pesos ang babayaran mo. So magtatrabaho ka all day mga inday, alam magkano lang kikitain namin ni mama ko? 100 to 200 pesos lang. All day sa pagtatrabaho yan ha. Ayan. Kaya para lang may maulam, may mabiling bigas. Ayan, kasi di sa papa pwede kumain ng giniling ba na mais mga inday. Kaya may ulcer din siya. So, bibili namin ng mais. Bibili namin ng bigas. Tapos yun ang kinakain ni papa. Minsan hinahalo namin yung mais at saka yung bigas, yung palay. Kaya para lang makakain kami ng bigas mga inday. So ganyan yung hirap ng buhay. Pero hindi naman mga inday kawalan ng masyadong ulam doon kasi nga
ang daming gulay, kasi nakakapagtanim ka ng mga gulay-gulay kung saan-saan doon. And then, kung gusto mo mangisda, mga Inday, makapangisda ka anytime. So, ganyan ang ano doon sa amin, sa lugar namin na yan. Easy lang ang maghanap ng isda. Ayan. Pero pag wala siyang baha, mga Inday, na mahirap talaga din maghanap talaga ng isda. And then, minsan mga Inday, umiiyak na ako kasi nga, ang dami kong kagid. Ano kasi tawag kong yung galis ba? Ang dami ko ng galis kasi nga, kinakagat ako ng mga langgam, yung red na langgam. So, nagkakagalis ako mga Inday, sugat-sugat, nakaka-slice yung mga legs, nanga-slice ba yung legs ko sa sa mais dahil ma-sharp yung mais. Nagkasugat-sugat na ako mga Inday, tapos minsan nagrereklamo na ako sa mama ko, pero walang choice mga Inday. Tutulo kasi kailangan talaga ng tulong ma'am, alam sa mama ko lang ang magkumayod. Ayan. So yun mga Inday, kahit saan sa kanya pupunta na walang tsinelas, naglalakad na walang tsinelas mga Inday. So sobrang hirap talaga yun. Hindi ako na mga Inday kasi nga tawag nito. Namimiss ko pa din yung buhay ko noon ng Inday. Masaya siya, kahit sobrang hirap, pero masaya siya mga Inday. Kay kasama mo yung mga friend mo doon, din nakipagkompetensya kayo kung sino matapos mag-harvest ng mais. So, ganyan kasaya mga Inday noon. Ayan. But sobrang pagod. Then sa pagbaha naman mga Inday, kampapa ang trabaho pagbaha. Pero pag walang baha, kamama ang trabaho kasi sa farm and everything. Pero pag baha mga Inday, kay papa yung trabaho. So kailangan papa magtrabaho mga Inday. Like what I said nga mga Inday na tawag nito. Si papa nagtutuwing ba o nagbibenta sila ng mga kahoy, niladala na sa butuan. Pero hindi sa kanila yun, may company sila mga Inday. Ayan. And then, tapos sinasama ako ni Papa sa sa forest, mga Inday, nagtutumbada kami or kami ba ng kahoy, nagpuputol kami ng kahoy kaya para starting na kami nagbi-build ng bahay namin noon nung matirahan namin. Kasi nagpagawa kami ng medyo malaki na bahay kasi hindi kami magkasya doon sa bahay namin na sobrang liit na parang bahay ng baboy. Ganyan kaliit yung bahay namin mga Inday. So pumunta kami ng forest ni Papa and then nagtutumbada or nagpuputol kami ng kahoy. Then yung mga Inday, iiyak ako ng iyak kasi nga sobrang hapdi ng puwet ko kasi nga nagkaka-rashes. Ikaw ba naman mga Inday, 12 hours ka nakababad sa tubig. Ayan. Tapos hindi, alas 4 ng umaga, alas 4 mga Inday, kailangan mo nagising, punta na sa forest, makauwi ka mga alas 7 na ng gabi. Ayan. So dahil pang ahas, nakatatakot na ako, tapos iyak ako ng iyak mga Inday. Siyempre, babae tayo, tapos napunta lang ako dito sa ganitong sitwasyon ba. Pero walang choice mga Inday kasi kailangan samahan si Papa. So yan mga Inday, yung napuputol namin na kahoy, ilalabas namin sa forest yun. So ako naman mga Inday, push ako ng push. Sobrang as nakakapagod talaga. Tapos, minsan mga Inday, makatulog na ako sa bangka ba, nakatulog na lang ako, sobrang pagod. Ayan. So, yun yung buhay ko mga Inday. Hindi ako nagsisi na ganyan yung buhay ko kasi nga, mas gusto ko pa din yung buhay ko noon mga Inday kay kasama ko yung parents ko. Ayan. So, ayun mga Inday, nag-grade 6 na ako. So, ayun mga Inday, napag-graduate ko ng grade 6, tinanong ako ni mama ko na, mag-enroll ka sa La Paz National High School. Kasi mga Inday, wala pang mga grade 12, hanggang grade 6 lang. So, at the age of 13, ako nakagraduate noon. So, nag-enroll ako sa La Paz, sa municipality namin. Nag-enroll ako doon kay tayo high school. Ngayon mga Inday, hindi man ako tinanggap. Kay kailangan doon ng birth certificate. Wala akong birth certificate mga Inday. Ayan, so kailangan pa ng gastos. Ang laki ng gastos na naman ng birth certificate mga Inday. Kaya wala kailangan pa registered. So walang pera. So sabi ko mama, sa amin kasi mga Inday, tawagan kasi ng mama namin, ama. Sabi ko sa mama ko, hindi ako pwede makapag-enroll kasi nangailangan sila ng birth certificate. Sabi niya ganyan, o ikaw bahala, ano bang decision mo sa sarili mo? Sabi ko sa mama ko na, what if hindi na ako mag-aral, ama? Tutulong na lang ako sa'yo. So sabi naman ko, ikaw bahala, pero ako gusto kita paaralin kay pangit nang walang pinag-aralan. So sabi ko ganyan, okay lang yan ama. Sabi ko ganyan, yung mga pinsan ko nga nakapagkatulong nga. Ganyan, sabi ko nga yun na, ako pa kaya ko yung mga trabaho. Sabi niya ganyan, paano ka magtulong? Lalaki ka ganyan, baka wala bang tutulong, wala bang tatanggap sa'yo. Ganon, ito mga Inday.
So yung mga inday, mag voice over tayo kasi nga putol-putol yung sinasabi ko dyan. And hindi, ang kuling yung parating na din kasi nga manonood siya ng movie niya. So anyway, mga inday, sabi ko mama ko na, sige, hindi na ako mag-aaral, tulungan na lang talaga kita trabaho mga inday kasi nga sa mga inday, to be honest, pagod na siya. Kumakayod siya sa farm namin. Ayan, nag-aasikaso ng mga tanim doon. Tapos nag-aasikaso pa kay papa. Ayan. Kaya sabi ko mga inday, ako na, hindi na ako mag-aaral ka para matulungan ka na lang mga inday. So starting no, nag-graduate ako ng grade 6. So ako na namahala sa bahay. So mama sa farm, ako sa bahay mga inday. Like 13 years old ko mga inday, alam ko na lahat magluto, ulam, ganyan, mga gulay-gulay, and then magsaing, alam ko na lahat mga inday, alam ko na lahat maggawa ng apoy ba. So sa murang edad mga inday, dami na naming natutunan mga until now yung mga bata sa Mindanao mga inday, marunong sila lahat sa mga gawaing bahay, malinis sila sa bahay. So kaya ganyan ang rason mga inday kaya mahilig ako sa bahay kasi nga nung bata pa ako na talaga ang namahala sa bahay namin, sa paglilinis, sa pagluluto at sa lahat-lahat. And after ko dyan mga inday gawain ng bahay, maghahanap na ako ng mga yung natapos na ba na harvest na mga harvest na mga farm or like mga mais. Then magpulot ako ng mga natira-tira. So ang tawag sa amin is managuso. So yan, magpulot-pulot kami mga inday. Then ipunin ko lahat yung mga nakuha kong mga mais, ayan, and then gilingin ko yun, and then ibilad ko yun. Then pag na yun mga inday, mabenta mo na yun. So mabebenta ko yun mga inday sa mga 50 pesos, 25 pesos, ganyan. So ganung pera mga inday, sobrang laki na sa akin yan mga inday. And then nakakapanood na ako ng movie kasi nga mainday sa amin may mga generator doon, like I think 3 yung may generator sa village namin mga inday. So yung pinsan ko doon mga inday, may generator sila, then nagpapa-movie sila. So kung wala kang pera, kung wala kang 3 piso or 2 piso, hindi ka makapanood mga inday kasi ako mga inday wala talaga ako masyadong always pera. So ang ginawa ko is yung bahay ng uncle ko, may butas siya ba? May butas na maliit na hole. Doon ako sumisili para makapanood lang ng tawag nito ng movie. Hindi ka naman pwede papasukin kasi hindi ka nagbabayad. So, kailangan mo talaga magbayad kasi unfair naman sa ibang tao na nagbabayad. Tapos ikaw walang bayad, free. So, hindi yan pwede. So, ganun ang sobrang, hirap. Inday. Kaya nga, nakikita ko sa Facebook na yung mga pinapanood, mga sineskwela, yung mga old na mga movie. Hindi ko alam yun mga ede kasi nga walang TV sa amin na mga ang panood ko lang noon is yung mga Kumula sa Puso, Rosalinda, ilan na panood ko, pero yung mga about sa mga educational hindi ko na napanood yun mga ede kasi nga wala kaming TV sa amin. Like what I said, nagdidepende lang din kami sa buwan na mailaw, ganyan. Saka, ang gamit namin doon mga inday, krudo. Ayan. Ganyan, sobrang kahirap yung buhay namin doon. So, I think parang naawa na ba mama sa akin na, sabi ko, mama, gusto ko manood ng movie ka. So, dak po yung order ka, so wala tayong pera pa pambayad. So, ang ginawa ng mga inday, bumili siya ng gasolina. Tapos, pinagasolinahan niya yung generator. Yun, nakapanood. Na free kami nakapanood mga inday kasi mama ko, na-addict siya nung Marimar talaga mga inday. So, Marimar na yun si Padingding Dandit kasi Marian Rivera yung ganap na Marimar na yun. So, ayun, si mama ko ang nagpapagasolina hanggang saan abutan ko pa yung Jezabel mga inday. So, yung Jezabel talaga is last ko na lang talaga doon sa Mindanao na time na yun. Ayan. Tapos may naalala pala ako mga inday, nakalimutan ko i-share. So, yung nilaban pala ako sa tula noon sa lapas namin mga indes. Wala talaga akong brief noon. So, may brief si kuya ko, blue yung color. Tapos, yung pirat-pirat pa. So, yung ginagamit ko mga inday. Tapos, sabi ko sa sarili ko, pag talagang lalaki ako, bili ako ng mga panty. Sabi ko ganyan sa sarili ko mga inday. So, hayon yung nag-graduate na nga ako ng grade 6 mga inday. And then, may sarili na akong hanap buhay kasi nga, nanaguso ako or namamulot ako ng mga tira-tirang mais. Tapos, nabibenta ko. Alam mo mga inday, nakabenta ako ng, so ang pera ko noon mga 50 pesos, ang benta ko 50. So yung tindahan mga inay, nagbibenta siya ng mga panty, bumili talaga ako ng yellow at saka pink na panty mga inay. Dalawa kaagad ang binili ko, kaya kung kapalitan ko to, labhan ko isa, pag matuyo suotin ko agad. Ganun, so bumili ako ng panty mga inay, 10 at saka 15 pesos. Yung isa 10, yung isa 15 pesos yung price. So yun yung sinusuot ko mga inday hanggang sa nadala ko pa yun sa Maynila. Yun lang talaga, dalawa yung panty ko.
And so first ever ko nagpapanti-panti na noon mga inday. And then parang babae, start na ako nagpapahaba ng buhok mga inday, parang dura-dura na yung buhok ko doon. Ayan, then ako na talaga lahat. Then sa paglalaba mga inday, kahit hindi ako marunong talaga kasi nga yung mga labahe mga inday, marami pang mga sa gilid-gilid may mga lupa-lupa pa ba mga inday. Ay, napapahalo ako naman, hindi naman ganyan ang paglalaba, ganyan, turuan. Kasi mga inday, kasi pag nalalasing siya talaga na talagang napapahalo ka, bugbog sarado ka talaga. Pero naano ako sa kanya ba, hindi ko yun, sa amin pa mga inday, hindi ako nagdumot sa kanya ba, no, kasing Tagalog sa dumot, oy, basta ganun, ginawa kong lesson learn yun mga inday ng pagbugbog ni mama ko sa akin, kasi ano niya, kahit anong mahakot niya, anong makahawak niya mga inday, hampas talaga sa iyo, basta maguyod mo talaga yung siki mo sa sobrang sakit. Ay, kasi mga inday na, kasalanan ko din naman kasi napapariwara, yung parang napakakalimutan ko, sa for example mga inday ha, so alas 4 pa, magising na yung mama ko kasi nga maglilinis na siya ng garden niya sa likod ng bahay. So dapat alas 6 magising ka na din, kaya dapat naka-fold na yung mga musketero, yung mga beds naka-fold na dapat, una naka-fold na dapat 'yan. And then pagkatapos magising, punta ka na sa garden, mangmulot ka na ng gulay para magluto ka na ng ulam, magsaing, ganyan, maglinis na ng bahay. Then si papa ko mga hindi, nagbugha ba siya, yun, ano siya ng kahoy, yung mga kahoy. So ilalagay sa labas ng bahay kasi nga kailangan paarawan yun. So pagkatapos afternoon ng mga siyempre tapos na ako sa gawain trabaho ko, di maglaro-laro ng bakla mga inday, gawa ko baybahayan, ganyan kasi nga baybahayan talaga ang ano naman ng mga magpinsan ko. Magbaybahayan kami, ako ang pinakamalaking store kunyari. Then after that mga inday, dapat paghapon yan, yung mga sinipak na kahoy or binugha na kahoy, dapat papasok na sa bahay at saka dapat may mga tubig na nakaimbak sa bahay. Wala pa mga inday, umabot na lang ng alas 5, alas 4 mga inday, wala pa kung naano ba na kahoy. Kaya ang bakla, naglaro pa, bugbog sarado na naman ako mga inday. So, yung kasalanan ko naman yun mga inday. So, yun mga lesson learn ko. And then, sobrang hirap ng buhay namin noon mga inday. Kaya nga nung time na yon, lumuwas ako ng Maynila mga inday, first ever ko nakakain ng ice cream, at saka natakot ako sumakay ng elevator, escalator, natakot ako mga inday. Tapos sobrang saya ko nakasakay ako ng tricycle, sobrang saya ko nakasakay ako ng jeep, kasi first ever ko makasakay ng mga jeep noon mga, although nakasakay naman ako ng bus, pero yung jeep talaga na jeep sa Manila, yun. Tapos nakita ko yung may itsura ng Maynila, ang dami ng building, yung namangha ka talaga mga inday. Pero pagdating ko sa Maynila mga inday, sobrang miserable pa din yung buhay ko, and ikwento ko na lang yun mga inday sa mga next vlog natin ng grabe kung ano ang buhay ko sa Maynila, sa poder ng ate ko noon mga inday, at saka sa buhay ko noon, kasi nga paenda yung videos natin mga inday, and sana nag-enjoy kayo, and comment lang kayo mga inday kung gusto nyo pa ng mga kwento ko sa buhay. So dito lang matatapos ang ating video mga inday, ma-share ko lang.